Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, September 13, 2025, ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan ngayong araw ay nagpapaalala sa atin, kapag ang ating buhay ay nakaugat kay Kristo, magagawa nating tuparin ng tapat at may tapang ang ating misyon na maglingkod sa Diyos, sa bayan at kapwa. Ipinapakita ng mga pangyayari ngayon kung gaano kadaling mabasag ang kapayapaan. Kamakailan lang, nagulantang ang mundo ng si Charlie Kirk, isang kilalang aktivista sa Amerika, ay binaril at napatay habang nagsasalita sa isang universidad. Isang pag-atake na tinatawag ng marami na political assassination. Ang karahasan ay sumabog sa lugar na dapat sana ay pugad ng dialogo at pag-aaral. Kasabay nito, nayayanig ang iba't ibang bansa dahil sa katiwalian. Mga ghost projects dito sa Pilipinas, galit ng bayan sa mga pribilehiyo ng politiko sa Indonesia, pag-aalsa ng kabataan sa Nepal laban sa walang katarungan, at sa France, mga dating pinuno ang nililitis. Lahat ng ito ay sugat ng ating mundo. Karahasan, kasakiman, pagtataksil sa tiwala, at pagdurusa ng mga ordinaryong tao. Ngunit malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayong araw. Sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 1 verses 15 to 17, hayagang sinabi ni San Pablo, si Kristo Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas ang makasalanan, na ako ang pinakamasama sa kanila. Inamin niya ang kanyang kahinaan, ngunit ipinagmamalaki ang habag ng Diyos. Para sa atin bilang sundalo, paalala ito, walang perpekto at malayo pa ang mundo sa pagiging ganap. Ngunit ang awa ng Diyos ang nagbibigay lakas para bumangon at maglingkod. Ang tunay na dangal natin ay hindi mula sa medalya o ranggo, kundi mula sa tawag ng Diyos na maging kasangkapan ng kanyang misyon sa sugatang mundo. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 6, verses 43 to 49, sinabi ni Jesus, walang mabuting punong kahoy na mamumunga ng masama. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa yaman ng kanyang puso. Sa mundong puno ng kasakiman at karahasan, ang puso ng sundalo ay dapat puno ng disiplina, pananampalataya at katapatan. Kapag ang puso ay puno ng galit o kasakiman, ang misyon ay nalalason. Ngunit kung ang puso ay nakaugat sa salita ng Diyos, bawat kilos ay nagdadala ng kapayapaan at buhay. At idinagdag ni Jesus, ang nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa matibay na bato. Dumating man ang baha, hindi ito bumagsak. Alam ng sundalo ang halaga ng matibay na pundasyon. Ang mahinang line of defense ay guguho sa labanan. Ngunit ang matibay na posisyon ay tatagal laban sa kaaway. Ganyan din sa buhay. Kapag si Kristo, ang Diyos, ang ating pundasyon, ang kanyang salita, habag at pag-ibig, hinding-hindi tayo matitinag kahit sa pinakamabangis na unos. Kaya itayo natin ang ating buhay hindi sa buhangin, kundi sa bato, kay Kristo, sa Diyos. Mahalaga ang armas, disiplina at taktika. Ngunit
Ang tunay na lakas ng sundalo ay isang pusong nakaugat sa habag ng Diyos at isang buhay na nakatindig sa kanyang salita. Sa mundong ginugulo ng political killings, katiwalian at pagtataksil sa tiwala, tayo ay tinatawag na maging sundalong matatag at tapat, nakaugat kay Kristo sa Diyos, ang ating matibay na pundasyon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, inihabilin namin sa iyo ang aming mga sundalo at kanilang pamilya sa mundong sugatan ng karahasan at katiwalian. Patatagin mo ang aming puso sa iyong salita, ang aming buhay sa iyong awa, at ang aming misyon sa iyong kalooban. Ingatan mo ang aming mga kasamahan sa field. Aliwin ang aming pamilya sa kanilang paghihintay. At bigyan mo kami ng tapang na maglingkod, ng may dangal at kababaang loob. Naway lagi naming itayo ang aming buhay sa batong si Kristo, upang walang unos, walang karahasan, at walang katiwalian ang magpapabagsak sa amin. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.